Kamakailan lang ay ating napag-usapan ang patungkol sa Asagiri class na pinaplanong i-transfer ng Japanese government para sa ating Philippine Navy ngayong taon upang tulungan ang ating bansa na mas mapalakas pa ang ating kapabilidad na bantayan ang ating territorial waters lalo na sa West Philippine Sea laban sa agresibong galaw ng mga Chinese vessels. Isa din ito sa mga hakbang ng Japan na mas mapalalim pa nito ang relasyon sa ating bansa dahil parehong kinakalaban ng Japan at Pilipinas ang matinding pambubuli ng China laban sa kanilang vessels, ngunit ang sa Japan nga lang ay kayang-kaya nilang itaboy ang Chinese vessel sa kanilang teritoryo, hindi katulad sa nangyayari sa West Philippine Sea. Kaya malaking tulong talaga kung mapupunta sa Pilipinas ang Asagiri class, lalo na't isa pa naman itong destroyer na klase ng warship na kung saan hitik na hitik sa armas at kayang makipagharap-harapan sa mga warships ng China. Hindi pa sigurado ang mga Asagiri class at kinokonsidera pa lamang ng Japan kung sa Pilipinas ba ito mapupunta, ngunit sa bagong balita na ating nakalap, mukhang meron na talagang iba pang totoong itatransfer sa ating bansa at i-aanunsyo ito sa pagdating ng Japanese Defense Minister sa Pilipinas. Nakatakda ng tatanggalin ng Japan ang pagbawal nito sa pag-export ng kanilang mga armas ngayong Abril upang matuloy na talaga ang kanilang pag-transfer ng defense equipment sa Pilipinas, lalo na't isa sa pangunahing pag-uusapan sa pagdating ng Japanese Defense Minister sa ating bansa ay ang tuluyang pag-transfer ng mga Abukuma class destroyer escorts at halos sigurado na talagang mangyayari ito. Ayon sa mga impormasyon, hindi bababa sa 3 Abukuma class ang ibibigay sa Pilipinas at kung gugustuhin ng bansa, ay pwede din itong kunin ng lahat ng 6 na warships kung kakayanin ng Philippine Navy ang maintenance at operational cost nito. Hindi lang din ang Navy ng Pilipinas ang gustong palakasin ng Japan, kundi pati na rin ang ating Philippine Air Force dahil nakatakdang bibili ulit ang ating bansa ng nasa 4 na karagdagang air defense surveillance radars upang masigurado talagang bantay sarado ang ating airspace laban sa sino mang magtatangkang manghimasok sa ating teritoryo. Sa mga hindi nakakaalam, gumastos na ang Department of National Defense ng nasa 8 billion pesos para sa pagbili ng mga highly advanced na air defense radars mula sa Israel at Japan at napakaganda ng ginawa na ito ng DND dahil alam natin kung gaano kaimportante ito sa nangyari sa Venezuela at bansang Iran na kung saan basta-basta lang silang napasok ng mga US aircraft. Hindi rin kompleto kapag air defense radars lamang, kaya kasama din sa pag-uusapan ang pag-export ng Type 03 surface-to-air missile system na isang anti-air missile system para sa Philippine Air Force at inaasahang maganda din ito dahil alam naman natin kung gaano kaganda ang produkto na gawa ng Japan. Kayang pabagsakin ng Type 03 ang halos lahat ng klase ng target, mapa-fighter jets man ito, drones at cruise missiles, at may range ito hanggang sa layong 50 kilometers, ngunit kasalukuyan na rin naman itong ina-upgrade ng Japan upang umabot ang range nito sa 70 kilometers. Bawat Type 03 system ay kayang magpabagsak ng 12 target ng sabay-sabay at kaya ng advanced radar nito makadetect ng 100 targets hanggang sa layong 150 kilometers, kaya kapag nakuha natin ito ay bantay sarado ang ating airspace. Magandang addition din ito sa ating Air Force, lalo na't wala na silang planong dagdagan pa ang ating mga Spider air defense system mula sa Israel dahil na rin sa napakatagal mag-deliver ng Israel sa ating bansa at kasalukuyan itong nakikipagyera laban sa bansang Iran, kaya wala na itong panahon pa para gumawa ng mga armas para sa ibang bansa. Huwag nang dapat palagpasin pa ito ng Pilipinas dahil baka handa din ng Japan na ponduhan ang pagbili nito at sa pamamagitan nito ay mas marami pa ang makukuhang donasyong defense equipment ng Pilipinas. Magandang option din ang ino-offer na Chunggung 2 air defense system ng South Korea na kung saan napatunayan na sa Saudi Arabia dahil maraming Iranian ballistic missiles at drones nang napabagsak nito at sa aking opinyon lamang kahit saan dito ang bilhin ng ating bansa ay magandang desisyon na rin lalo na't maaasahang kaalyado ang South Korea at bansang Japan.
At kung gugustuhin talaga nating mapalakas palalo ang ating air defense, oras na talaga upang bumili ang bansa ng fighter jets at kayang-kaya ito budgetan ng Pilipinas kung suportado lang ng gobyerno ang AFP Modernization Program.